Hey guys, magandang araw ulit sa ating lahat. So today guys ay pag-uusapan natin or i-discuss ko today, ipapakita ko sa inyo kung paano i-transfer yung inyong cryptocurrency, ma-convert into fiat or pwedeng ma-transfer sa mga e-wallets no, like GCash no. So papakita natin yan step by step dito sa tutorials natin today. So, bago tayo mag-start dito guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, feel free to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo kung meron na mga updates dito, no? And I share ideas related in cryptocurrency, no? Including trading during bear market and bago mag-boom yung mga play to earn, Axie Infinity, mga NFT, no? So dito guys, meron tayong tatlong applications. So we have Trust Wallet, meron Binance, and itong kay Binance guys, if ever na magamit nyo yung official link na ilalagay ko sa description ng video na to, ay magkakaroon kayo ng trading fee discount sa inyong account, no? So mas malolower pa yung fees sa inyong pagtitrade, no? So ilalagay ko yung official link sa description ng video na to para magamit nyo at ma-enjoy nyo yung trading fee discount sa inyong account guys, no? Inopen na din natin guys yung GCash para if ever na i-discuss natin or i-transact natin yung crypto ay makikita nyo kung paano yung live na ginagawa natin, no? So today guys, open muna natin yung Trust Wallet. So sobrang dami guys nung nagtatanong neto kung paano nga ba mag-transact. For example, meron silang asset sa Trust Wallet and wala silang idea kung paano i-convert, no? So ngayon gagawin natin yun guys and ipapasa natin doon sa e-wallets, no? So for example guys, meron ako ditong Dust tokens. So again guys, itong video na to is for example lang, no? So for educational purposes only, para magkaroon kayo ng ideas, no? This does not qualify as an investment or financial advice. Ipapakita ko lang dito guys yung step by step process, no? So meron ako ditong itong token na to, gusto ko nang ibenta and i-claim sa e-wallets ko, no? So yung gagawin lang natin dito guys is dapat naka-smart chain to, no? So dapat dito siya na-convert na, no? Para maipasa natin sa mga exchanges na nag-a-accept ng conversion into fiat or into GCash, no? So, ngayon, punta lang tayo dito guys sa D-Apps. Ayan. Hanapin natin yung PancakeSwap dito sa gilid. Kung wala dito, pwede nating scroll down. And ito. So, click lang natin tong PancakeSwap. Ayan. Antayin lang natin siya guys na mag-load. And i-transact natin dito. So, ayun. Nandito na tayo sa PancakeSwap. And para ma-convert into BNB yon, hanapin lang natin dito yung token natin na available dun sa ating dashboard, no? So dito, click lang natin to. Ayan. And hanapin lang natin yung token na yun, no? So for example, SWD. So eto. So ito yung available tokens natin doon. Ayan. Click lang natin to. And then, since na dito siya sa baba, kailangan dapat dito siya sa taas, no, para ma-convert natin into BNB. So, click lang natin to. Ayan. Para magkapalit sila or para pumalit yung positions nila. So, yan, nasa taas na siya. That's the time na pwede na natin siya i-convert, no. So, convert lang siguro tayo dito ng 8 pieces. So, pwede natin i-convert din yan lahat, guys. Click lang natin tong max. Pero, pwede din nating convert lang siya ng konti. So, for example, convert tayo dito ng 8 lang. Ayan. And after that, enable mo lang. Ayan, lalabas ito. So, approve mo lang siya. And then, after that, may enable yung swap. So, minsan, kung listed na siya talaga dito kay PancakeSwap, hindi mo na siya kailangan i-enable, no? So, directly mo na siya i-click yung swap, no? So, ayun. Antayin na lang natin siya yun. So, enable na yung swap. Tap swap lang natin to. Confirm swap. Ito yung matatanggap natin na BNB. Yung kanina 0.05. And may lalabas na notification na ganito. Tap approve lang. And close na natin to guys, no? So, after that, balik lang tayo doon sa ating wallets tab. So, close lang natin to. So, disclaimer lang pala guys. Minsan, dito kay Trust Wallet, naka-default ito sa Ethereum, no? So, click mo lang to para ma-update, guys. Tap mo lang itong nasa taas na to. Piliin mo dito yung Smart Chain, no? Kasi minsan, or usually, Ethereum yung nakaselect siya, no? So, Smart Chain lang dapat. Click mo lang tong Smart Chain. So, para makapag-transact ka using yung mga Binance Smart Chain na tokens, no? So, after that, close muna natin to. Balik tayo dun sa wallets natin. Ayan. Punta lang tayo dito sa wallet. Ayan. So, andito na tayo guys sa wallet natin. And scroll
or hold, drag down lang natin to guys para ma-refresh, no? Itong wallets natin na to. So, ayan. So, dapat mag-reflect na siya dito sa Binance Smart Chain, no? So, ayun. So, nag-reflect na yung kinonvert natin, guys. Naging 0.06 na yung Smart Chain natin dito. So, that's the time, guys, na ita-transfer natin siya dun sa exchange na compatible for exchanging into fiat currencies, no? Or into e-wallets, no? So, that's the time na i-open natin itong si Binance, no? So, open natin si Binance. Ayan. So, ito yung user interface niya. Maraming beses ko na rin to binigyan ng ideas kung paano nag-work. So, pwede nyong panoorin yan. Or pwede nyong puntahan yung ating YouTube channel para mapanood nyo, no? So, ito yung user interface niya, guys. And yung gagawin natin dito is ita-transfer natin dito yung Smart Chain, no? So, punta lang tayo dito, guys, sa wallets. Dito sa baba. Ayan. And then, hanapin natin dito spot and top deposit, no? Ito. Ayan. Then, after that, hanapin natin dito sa search yung BNB. Ayan. So, close muna natin to. Dito siya sa pinakauna, no? So, hindi dito sa WBNB. So, dito natin siya ipapasa sa BNB. Click lang natin or tap lang natin yung BNB. Hanapin natin dito yung Binance Smart Chain, no? Itong pangalawang to. Basta hanapin nyo, guys, yung may BEP20. So, ito. Binance Smart Chain. So, click lang natin yan. Tap lang natin or select. Then, after that, copy lang natin yung wallet address niya. So, copy lang natin to. Ayan. And then, balik tayo sa Trust Wallet natin, no? Ayan. So, dito sa Trust Wallet, click lang natin tong Smart Chain. Ayan. Then, after that, select lang natin tong Send, no? Ito. So, tap Send. Ayan. Then, after that, paste lang natin dito. Ayun. So, always double check, guys, pag nag-tatransa kayo in crypto kasi it's irreversible transactions. Dapat exact or tama yung address na pagsisendan nyo or tama yung blockchain or network na pagsisendan nyo, no? Kasi if ever na mali, hindi na pwedeng ma-retrieve, no? So, check nyo yung last 4 characters or last 4 digits or yung numbers or words dyan para mas ma-verify nyo na tama or eksakto yung transactions nyo, no? So, after that, try lang natin dito na 0.05 BNB. So, worth around maybe nasa 1,100, no? So, after that, tap continue lang. Itong nasa taas. Cover na Trust Wallet yung gamit nyo. Then, after that, yung breakdown ng transfer. Makikita mo rin dito. And then, tap confirm, no? So, ayun. So, transferring na siya. Meron na akong mga ginawang video din, guys, kung paano mag-fund dito kay Trust Wallet ng BNB. Siguro ilalagay ko na lang din sa description ng video na to kasama yung official link ni Binance na merong trading fee discount, no, para mapanood nyo, magkaroon ka ng ideas din. So after that, antayin na lang natin siya na mag-reflect doon kay Binance Exchange, no. Ayan. Balik tayo doon sa home. Cancel. Antayin na lang natin, guys, na mag-reflect dito, no, yung BNB. So, search natin dito, BNB. Ayan, click lang natin siya. And, ito pa lang yung BNB amount natin or total natin dito, guys, no? So, antayin na lang natin siya na mag-reflect dito. And then, after that, exchange natin and transact din natin kung paano siya mapunta sa GCash, no? May mga other ways, guys, na pwedeng ma-receive ng e-wallets natin like Paymaya or Coins, GCash. Pwede yung via XRP, meron din tayong video niyan. So, panoorin nyo na lang pagkatapos ng video na to, no, para mas magkaroon ka ng idea kung paano nag-work, no. So, antayin na lang natin to, guys, na mag-reflect dito. So, yun, guys, nag-reflect na yung ating BNB dito. So, it takes around maybe 1 to 2 minutes lang yung transactions dito, guys, or yung pag-receive ng transactions, no. Minsan, sobrang bilis. It depends kasi yung transactions, guys, sa mga nangyayaring transfers, no. Kung maraming transfers, matagal mong ma-receive. So, mataas yung gas fee sa Ethereum kasi sobrang dami ng nagtatransact sa Ethereum blockchain, mga nagtatransfer or nagsaswap, no. So, ganun nag-work yung gas fees or yung transfer kung bakit masyadong mabagal yung transfers, no. So, yun, na-receive na natin siya, guys. After that, back muna tayo.
punta tayo ngayon guys dito sa markets na. No? So, click natin tong markets. Ayan. Punta tayo dito sa taas, sa search, coin pairs. So, BNB. Ayun, BNB USDT tayo guys, no? So, dito tayo. So, itong BNB/USDT. So, click lang natin to. Ayan. And then, check muna natin dito guys kung ano yung latest price niya. So, naka-daily time frame tayo. Pwede nating palitan yan or i-update into 4 hours, no? So, yung last traded price niya is 461.5 or 461.6. Dito makikita natin sa taas. So, punta na tayo dito guys sa sell. Ayun, nakalagay na siya dito, 461.6. And that's the time na i-click natin to, no? So, makikita natin dito yung amount sa baba. So, worth 23 USDT. And that's the time na i-sell BNB natin, no? Ayan. So, success na siya dito, guys. Pwede nating i-check dito sa baba. So, naka-pending pa siya dito. It means, hindi pa nati-trigger, guys, no? So, nag-success lang yung pag-sell, pero hindi pa siya nabibenta totally, no? So, antay na lang natin to na mabenta, no? So, if ever naman, guys, na mabenta to, makikita natin dito, guys, no? So, dito. Yung pinaka-trade history, no? So, dito natin makikita. So, ayan, naka-limit sell pa rin siya. So, 0% pa lang yung na-field or yung na-bibenta, no? So, balik lang tayo dito. Antayin na lang natin to, guys, na mabenta in a few minutes or seconds, no? Pero kung gusto mo naman guys ibenta, pwede mong iselect yung market para mabenta kagad, no? So, sinelect lang natin tong limit guys kasi mas lower yung fees, and if ever na nagamit nyo pa yung official link natin sa description ng video na to, mas malolower pa yung trading fees ninyo, no? So, antayin na lang natin to. Ayun, so after natin na refresh guys ay nawala na dito sa open orders, no? It means na benta na. So, punta lang tayo dito. And then trade history, makikita na natin dito yung trade history. Ayun, nabenta na siya worth 23 USDT, no? So, ayan. Balik lang tayo dito ulit. Medyo naglolo ko lang sa phone ko yung order book dito. Pero meron yan dito na sell sa taas and buy order book na tinatawag, no? So, ngayon guys, na nabenta na natin yung BNB natin sa USDT, punta lang tayo dito sa wallets, no? So, may mga other ways pa para ma-claim or ma-receive via e-wallets using XRP to USDT or XRP yung i-withdraw mo papunta sa coins.ph para mas mura yung fees. Meron tayong mga videos niyan before, no? So, ayun. Nandito na tayo guys sa wallets. Nandito tayo sa spot. So, yung gagawin natin dito guys, isanapin natin yung funding, no? So, eto. Click natin yung funding and then select natin itong transfer muna kasi yung USDT na yun guys ay nandun pa sa spot, no? So, nandito pa siya sa spot wallet. So, yung gagawin natin is ililipat natin dito sa funding, no? So, after that, click natin tong BTC. Search natin dito yung USDT. So, ito yon. And then, click lang natin to guys, no? Para mag-exchange yung spot to funding, no? So, this means, galing sa spot, itatransfer natin papunta sa funding, no? So, ano yung ginawa natin? Recap ko lang. Dapat itong nasa babang to is spot wallet. And then, sa taas is funding, no? And that's the time na i-exchange natin or i-click natin to para magkapalit silang dalawa, no? So, sinelect muna natin yung USDT dito kasi dito natin trinade yung BNB natin, no? So, USDT. So, after that, ayun, nag-reflect na yung balance. So, 23 USDT yon. Confirm transfer lang, no? So, click lang natin yung confirm transfer. Ayun, transfer successfully na. So, that's the time na pupunta tayo dito sa P2P, no? So, funding, P2P. Ayan, click natin to. Then, after that, punta tayo dito. Ibebenta natin yon papunta sa GCash, no? So, naka-buy tab tayo dito. Punta muna tayo dito sa sell. Ayan. And then, USDT, guys, no? So, after that, filter natin to using or payment is GCash, no? So, ayan. Country, pwede nating i-update into Philippines. Pwede ding all, no? So, yes lang natin to. Ayan. So, meron dito mga certain limit, guys. So, merong 6K dapat. Merong 5K. So, yung sa atin is maybe around 1K lang. So, hanap tayo dito. So, 1.5. So, eto. So, pwede natin siya dito i-exchange, no? Or ibenta. So, if ever naman na mas malaki yung
i-out mo, meron ditong mga amount dito na nakalagay na limit, no? So, since worth 1K lang yon, kaya dito lang tayo. So, limit is 999 to 16K, around 16K. No? Top sell lang natin siya. And kung gusto natin is buy crypto or buy fiat, no? So, dito buy fiat natin gagawin. So, tap all ko lang to. Ayan, 1,167. So, select payment method ako dito using GCash. If ever na hindi nyo pa na-add yung GCash nyo, add nyo lang dito yung mobile number, guys, no? Confirm. Kailangan ng Binance 2FA. Ayan, submit mo lang. Ayun, added successfully na. So, ito yung gagamitin natin, yung GCash. Ayun, meron din tayo na-receive na notification doon. So, added na dito yung payment method natin na GCash. Click ko lang to. And makikita natin dito yung GCash number natin. And then, pwede nating i-refresh. Price. Ayan. Tap all. Sell with zero fee. Ayun, mariredirect tayo dito, guys. Meron 15 minutes para mabenta dito sa merchant na to, no? Tap okay lang. So, pwede natin siya i-chat. So, dito. Ayan, andito rin yung mga detalye, guys, no? So, ayun. You have received 1,167 sa ating GCash. Pwede din natin, guys, i-check, no? So, check natin sa GCash natin. Pero may nag-notify na, guys, na message, no? So, ayan. May GCash na notification na rin dyan. So, meron akong around 500 kanina na laman sa GCash ko. Ayun. So, 1,700 na. And, natanggap na natin, guys, no? So, balik lang tayo doon, guys, sa Binance para i-confirm or ayun, i-mark as paid, no? So, nag-mark as paid na yung bumili doon, yung buyer. So, yung gagawin lang natin dito, guys, is i-close muna natin to, yung chat. And then, after that, guys, balik tayo dito. So, pwede natin i-check. Ayan, payment receive lang natin to, guys. Click lang natin to. Meron ditong options or meron dito na I have received the correct payment amount and confirm to release my crypto, no? Ayan. So, if ever na kulang, pwede kayong mag-demand dyan. Ayan, pwede nyo i-select yan if ever na kulang yung na-receive nyo. Or hindi nyo pa nare-receive yung payment nyo from the buyer, no? So, pwede nyo i-tap yan. So, since na-receive na natin, guys, I have received the correct payment amount and confirm to release my crypto, no? After that, tap confirm. And 2FA. Ayan. So, ayun. Ganun lang siya, guys, kadali. Ganun lang magbenta. So, nabenta na natin yon, successfully sold. Positive. Kasi mabilis, no? After that, done. So, order completed na. Nandito na nakalagay. And, ganun lang siya, guys, kadali kung paano exchange ng crypto into fiat or into e-wallets, no? So, may mga videos na rin ako na ginawa before, guys, kung paano nag-work yung sa other transfers, no? Kagaya ng XRP papunta sa coins.ph. And hopefully, kung merong mga innovations pa na mangyayari in the future, ay gagawan pa rin natin yun, guys, na tutorials, no? So hopefully, nagkaroon ka ng ideas dito, guys, sa video natin for today. Don't forget to subscribe sa atong YouTube channel, guys, kung nagustuhan nyo tong video natin at nagkaroon ka ng idea doon, guys, no? Maraming salamat ulit, guys, sa panunood. That's it for today and ingat tayong lahat. Bye for now.